Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Patuloy po ang dakila at kaigay-gayang panahon ng pagtatanyag ng dakilang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, buong malakasan, buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa nating isuko ang ating mga sarili sa Panginoon sapagkat siyang nararapat, sapagkat kinakailangan na ang bawat isang tumutupad ng kalooban ng Panginoon ay masumpungang nagpupuri, umaawit ng pagdakila at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, yamang nalalaman natin na maraming Diyos-Diyosan dito sa sanlibutan. Kinakailangang malinaw sa ating puso't isipan ano ang sinasabi ng kasulatan, saan tayo dapat umawit ng pagpupuri, sino ang dapat nating purihin, sino ang hari na marapat nating itaas, dakilain at magsambahin magpakailan-kailan paman, at nasaan ang hari na siyang marapat nating awitan ng buong kalakasan. Mga kapatid at mga kaibigan, nakatala po sa Aklat ng Buhay, sa Aklat po ng mga Awit, Kabanata 146 sa 10 talata, mga kapatid at mga kaibigan, ganito po ang nilalaman: maghahari ang Panginoon magpakailanman. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang iyong Diyos o Sayon sa lahat ng salit-saling lahi, purihin ninyo ang Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sino ang maghahari sa banal na bundok ng Sayon? Si Baal ba? O ang reyna ba ng langit na nakasulat sa Holy Scripture? Kinakailangang malinaw sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, na mayroong haring tumatayo sa banal na bundok ng Sayon, at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, patuloy tayong matuto sa kasaysayan. Patuloy nating pagsikapan na tayo, ang ating kalooban natin, kinakailangan mayroon tayong daan patungo sa banal na bundok ng Sayon. Kung gayon, kung ang hari ay nasa banal na bundok ng Sayon, saan tayo dapat umawit? Saan natin dapat ilagak ang ating pagtitiwala? At saan tayo kinakailangang makabilang? Hindi ba't sa pastulan, sa tahanang itinayo mismo ng hari ng mga hari sa makatwid bagay ng ating Panginoon Jesucristo? Amen. Kaya buong kalakasan natin, buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa natin itanyag ang napakadakilang pagpapasalamat sa kagilas ng mga gawa ng ating Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Mga galak tayong magsiawit ng pagpapasalamat, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin sa ating Panginoon. O ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat na tumataan sa banal na bundok ng Sayon, buong kagalakan namin, Panginoon, na ipinapahayag ang iyong mga kagilagilas ng mga gawa, upang sa gayon, Panginoon, lahat ng makakarinig ng iyong salita ay patuloy na panahanan ng iyong katwiran. Upang sa gayon, Panginoon, ang buong kagalakan mo'y tanggapin ng bawat sa amin nagsisipad ng iyong katwiran. Salamat, Panginoon, sapagkat puri na sa dito ito, itinuro mo yung daan sa amin na marapat namin lakaran, upang hanggang sa darating pang panahon, Panginoon,
Tatawagin ko ang iyong mga hinirang sa lahat ng panig ng mundo. At matututunan namin sama-samang umaawit ng pagpupuri, ng pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa iyong banal na pangalan. At sa gayon din, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pag-aawitan, na ipapaalala namin sa isa't isa kung gaano kadakila ang iyong kagandaang loob na iginawad sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Nananayon, Panginoon, ang iyong mga tapat na lingkod upang saysayin ang lahat ng mga bagay, upang matutunan namin, upang maipagawin namin at maingatan namin hanggang sa ang lahat ay magagayak sa muling pagparito ng aming Panginoon Jesucristo. Sa lahat ng mga bagay nito, Panginoon, patuloy namin itinataas ang aming pagsangguni at pagtitiwala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Mga minamahal na mga kapatid, buong kagalakan tayo magsipagsabi ng Amen. 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 Sa lahat po na may pandinig, ang may pandinig ay makinig sa huling panahon, sapagkat ito na po ang sinasabi ng banal na kasulatan na nagtalaga ng nalalabing panahon ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan, nagtalaga ng nalalabing panahon sa bayan ng Diyos na buhay. Na ang bayan ng Diyos na buhay, yung mga taong nakakarinig at sasamba sa Espiritu at katotohanan na tayo po ang hinahanap ng ating Ama, na sasamba at sasampalataya sa isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, na ang sinag ng pagka-Diyos ay mahahayag sa atin na ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa ay Espiritu at katotohanan na nasa ibabaw ng tubig. Maliwanag po ba ebidensya? Amen. Amen. Saan po ba ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na maririnig ng sinuman sa buong mundo sa 7 kontinente? Sa ano nakasulat na masusumpungan natin sa aklat ng Unang Pedro, talatang kabanatang 2, talatang 6. Amen. Ang nilalaman ng banal na kasulatan ay ipapangaral sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen. Ito po yung pangunang utos. Ngayon, lahat ng iniimbitahan na yung iniimbitahan na magsisisunod, Amen. mga panauhing pagdangal, Amen. papasanin natin yung pinasan ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Ipamumuhay natin ito. Naunawaan po ba na may pandinig? O ito yung nakalagay na deklarasyon doon sa mga tatalima. Amen. Non-profit organization. Organisasyong hindi pangkalakal. Non-sectarian, hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Kaya ang banal na bundok ng Sayon, hindi nakikipag-ugnayan sa alinmang organisasyon dito sa balat ng lupa. Who is the foundation of the Holy Mount Zion? Who is the minister of the Holy Mount Zion? Who is the head minister? Jesus Christ is the head minister of the Holy Mount Zion. Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang ministro ng santuaryo. Sino tinutukoy na santuaryo? Yung tatalima. Amen. Yung nakakarinig. Alalahanin natin na ipinararamdam na ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Napanood niyo ba yung nangyari sa Venezuela? Amen. Thousands of people na ang mga namatay at marami pang missing. O yung incoming, yung paparating na super El Nino. Amen. Di ba nangyayari ngayon sa Europa, sa Italy? Nagkakaubos ang mga electric fan, ang mga aircon, nagpapanik buying na mga tao. O di pinararamdam na ng Panginoon Diyos yung kanyang puot sa tao. Bakit ito pinararamdam? Bakit dumadating yung mga ganyang kalamidad? Nililimot natin ang lumikha ng langit at lupa na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen.
Naunawaan natin yung pangunang utos na dapat natin tuparin. At yung pangalawa ay ipangaral natin ito, i-share natin sa kapwa-tao natin kung paano tayong pinatawad sa lahat ng kasamaan at marami nating nagawang kasalanan. Hindi na aalalahanin yung kasalanan natin. Amen po ba? Amen. Meron bang mababasang ganon? Hebrew chapter 10 verse 16 and 17. Pakibasa po natin. I-apply natin yan. Ang pananampalataya, ini-apply. Ito yung legit na paniniwala na may relasyon tayo individually. Amen po ba? Amen. Nakita nyo may mga talagang sikat na relihiyon. Ano ang nagiging kahalili? Kahihiyan. Naunawa po natin na ang banal ng bundok na Zion, ang iglesia ng banal ng bundok na Zion, authenticated sa heaven. Ipinaghanda ng tagapagligtas ng tahanan sa langit ang bundok na Zion at babalikan niya yung sarili niyang bayan na pag-aari. Natinig po ba natin yung umaawit na mga iglesia? Kung saan nakaluklok ang kundero, inaawitan yung kundero ng bagong awitin na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo bubuhay maguli. Alin ba binubuhay sa atin? Di ba yung unawa natin? Amen. Amen po ba? Amen. Biktima tayong lahat ng dyablo sa mundo. Ano ginamit na pantaya ng dyablo? Aral. Ano pa? Yung mga bagay na nakikita. Saan dinaya si Eva? Sa bunga ng kahoy sa halamanan. Di po ba dyan dinaya si Eva? Pumasok ang sumpa. Para makasil yung sumpa, sampalatayanan natin yung tagapagligtas natin, ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Di mo ba nahayag sa ikatlong araw na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Di mo ba ang Panginoong Jesucristo ang manifestation ng Holy Spirit? Naunawaan po natin yung manifestation. Nagmanifest yung Holy Spirit sa pangalan ng Jesucristo. Nahayag ang sinag ng pagka-Diyos in the third day na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya ano sabi ng tagapagligtas? Ako at ang Ama ay iisa. Di ba iisang Espiritu lang ang paniniwalaan natin pangunang utos? Amen po ba? Amen. Di ba doon wala nang iba pa. Kaya nadinig nyo ba itong deklarasyon ng banal na bundok ng Zion na authenticated sa langit? Organisasyong hindi pangkalakal, non-sectarian, hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon o politikal na paniniwala. Walang kinauugnayan. Dahil sino ang foundation ng bundok ng Zion? Sino nagpasa ng krus? Lahat ng iniimbitahan, papasanin natin yung krus. Pamumuhay natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan Amen po ba? Amen. O tignan niyo yung walang pananampalataya, ano nangyayari? Nagsasambulat yung magaganda nilang organisasyon. Saan pa iniho kitang kautosan, ang hula na paniniwalaan natin na ang Diyos sa Espiritu? Sa puso natin Di po ba? Hindi mawawala sa labi natin yan. Sa anak natin, sa angka natin at lahi natin, sa mga apo natin. Naunawaan po natin kung gaano ka dakila yung mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo sa huling panahon. Ito yung Last Supper Ito yung kasalang magaganap Amen. Sino ho ba, ano ho ba pangalan nung bride? Na walang dungis at kapintasan na babalikan ng tagapagligtas. Nasa physical tayo, pagdating sa spiritual inihanda yung bundok na Zion na no blemish. Walang dungis at kapintasan. Perfect. Kaya ang daming relihiyon dinideny na walang perfect. Paano? Lahat ng laman, nagkakasada, nakakagawa ng kamalian. Pero pagdating sa paniniwala, God is perfect. God is Spirit and truth forever and ever, everlasting. Amen po ba? Amen. Non-partition, walang kinikilingan, samahan o grupo. Walang kinaugnayan kung anumang samahan dito sa balat ng lupa o anumang grupo. Amen po ba? Amen. Dahil isa lang ang nag-establish, isa lang ang nagtayo nito. Ang iisang Diyos na tunay
nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano mahayag ang Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan? May record sa langit, authenticated sa langit. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. May record po ba tatlong persona sa langit? Basahin nyo sa Biblia, walang record. O di nonsense din pagdating sa langit. Ang bundok ng Zion, recorded sa langit, authenticated sa langit. Naunawaan po natin na kung paano tayo iginawa ng panukala na legit na ipamumuhay natin, na authenticated yung paniniwala ng bundok ng Zion, yung ebidensya, hayag sa social media. God is one. Walang ibang Diyos na inanyuan na lumalang ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Pagdating doon sa Isaiah chapter 43 verse 10. Kanino sinabi? Kay Propeta Isaias. Amen po ba? Kanino doon sinabi yung tandaan at tinutupad natin? Kay Propeta Isaias din. Na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, isinilang ni Mary sa Sabsaban, sa Bethlehem. Pagdating nung edad na 30 taong gulang, nagpasa na ng pagdurusa sa krus, nilait na, hinamak na, ininsulto na, nilibak na. Para kay nino yun. Di ba para doon sa nakakarinig, natatalima ngayon? Naunawaan po ba natin yung napapanood natin at napapalitaan natin sa YouTube, na nakikita natin sa technology? Ano nangyari doon sa Venezuela? Thousands of people ang mga patay, marami pang missing, marami pang natabunan ng mga bato, ng mga bumagsak na building. Tapos yung El Niño paparating, nagpapanik buying ang Europa. Natatakot ang mga tao sa nangyayaring kababalagan ngayon. Di ba, ito na yung last days na iniimbitahan na may mga pandinig. At marami naman mga organisadong relihiyon ngayon, nagsasamulat sa kahihiyan. Ang dapat nating suportahan, yung ating iisang Diyos na tunay na si Yesu Kristo. Amen po ba? Amen. Ngayon, Pilipino tayo, huwag tayong maging arrogante. Igalang natin yung bawat kapwa-tao natin. Irespeto natin kung ano man ang pananalig nila. Kalayaan ng bawat isa. Kung madinig man ito ng mga organisadong nakaugnay na sa malalaking relihiyon, nasa inyo yung kalayaan nito. Nasa inyo din ang desisyon nito. Ito, tungkulin ng tunay na kinahabagan. Ito yung buong katungkulan ng kinahabagan na ipahayag yung sinang itong nahabag. Di ba nangyari? Amen. Kaya napakadakila ng mga imbitado dito. Panauhing pangdangal ng Panginoong Kristo. Naunawaan po natin yung panauhing pangdangal sa iniimbitahan sa spiritual na gawain ng Panginoong Kristo ngayon. Honorable. Saan ginagamit yung word of honorable? Doon sa mga tunay na iglesia na ipag-hihiyawan natin yung deklarasyon o pananampalataya natin. Na walang organisasyon kinaugnayan pagdating sa paniniwala, kundi nakapix tayo sa pundasyon ng Panginoong Kristo na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya naunawaan natin yung mga tao ngayon nagkakatakot na. Kaya maraming gusto rin maligtas pero hindi natin makita yung katapatan. Pagka may kalamidad na, apura tagpapakita ng kapaigmabawan sa mundo. Pwede ba ganon? Pwede po ba ganon? Pagka nakakakita na tayo ng kalamidad, tsaka tayo nagpapakita ng kapaigmabawan, natatakot din pala tayong mamatay. Manindigan tayo dito. Amen po ba? Amen. Masakit tanggapin ang katotohanan doon sa mga alipin ng kasalanan Paano tayong makakatakas doon sa pagkakaalipin ng kasalanan kung hindi tayo magpapakumbaba dito, kung hindi natin ito paniniwalaan? Isipin natin, bulay-bulayin na natin ngayon.
May pag-asa pa kaya tayo kung hindi natin ipamumuhay na ang Diyos si Espiritu at katotohanan? Isipin din natin kung magiging panauhing pandangal ba tayo ng tagapagligtas natin, hindi natin ito ginanap. Naunawaan po natin yung confirmation. Iniimbitahan na tayo. Tao din akong katulad yun, na nadidinig nyo sa labi ko yung ginawa nung tagapagligtas natin na paniniwalaan natin. Nagdusa sa krus, pinahirapan ng mga Romano. Hanggang kamatayan, inilibing sa ikatlong araw, nahayag na ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. God is one, Spirit forever and ever. Kaya nga ho, meron itong record sa langit yung ginaganap Kaya yung mismo mga visitors ng Panginoon Kristo, mga honorable ipinagayak na ng tahanan sa langit Kaya siya muling papalito Babalikan yung kaharian May mababasa po mo tayo? Nahula na mangyayari doon sa banal na bundok na Sayon, na babalikan ang bundok na Sayon at sa bundok na Sayon ipapangaral ang mabuting balita para maligtas tayo na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan at kapanatagan ng puso't pag-iisip natin na mahayag sa alapaapang Panginoon Diyos na makikita ng lahat ng mga tao sa balat ng lupa maging yung nagsiparusa, nagsiulos sa Panginoon Kristo, i-recall pa sa kanila yon. Nananalig kayo ron. Amen. Nakasulat yan Kaya siya umakyat sa langit. Nakita ng mga sumampalataya. Ano sabi doon sa taga-Galilea? Na maraming magkakasama-sama ron. Nakita ano ginagawa nyo kung paano siya yung umakyat sa langit siya rin yung paparito. Amen. Naunawaan natin yung ebidensya. Na babalik siya. Ano pangalan ng babalikan? Yung mga taong mga tapat na nagsitalima sa ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Kaya tayo mga witness ng Panginoon Diyos Nadinig po ba nyo yung bilang witness, inihahayag ko na ang Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula na walang ibang Diyos na inanyuan na lumikha ng langit at lupa, na ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Amen po ba? Amen. Wala na ibang Diyos na inanyuan. Di maliwanag sa sikat ng araw na naunawaan natin na sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ayan yung first commandment. Yung second commandment, ito, nadidinig nyo na. Ipinapahayag ko sa 7 kontinente sa social media. Sa isang hamak at dukha kong kalagayan at mangmang kong kalagayan. Walang kinaugnayan na samahang pangrelihiyon o politikal na paniniwala. Naunawa po natin kung sino ang head of minister nitong bundok na Sayon. Yung nagdusa sa krus, napapasanin natin yung kanyang ginawang panukala. Ipamumuhay po natin yan. Kaya yan yung bihisa na damit ng kabanalan natin. Tayo yung mga honorable na inimbitahan na panauhing pangdangal. Legit na madidinig sa labi natin yung paniniwala natin na meron tayong relasyon sa tagapagligtas natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Pakibasa po natin yung nakalagay doon sa Korinto. Ano po nakalagay doon? Chapter ano po? 11 verse. Kung nadidinig nyo itong huling hapunan, suriin natin mabuti kung dapat ba na tayo makiisa rito. Ngayon, kung hindi tayo dapat, huwag tayo kakain ng tinapay ng kabuhayan. Ano po? Amen. Nasaan ba yung binigay sa akin? Yan po, yan. Panginoon. Ano nakalagay po rito? Babasahin ko sa inyo Ila-elaborate natin. At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan. Amen. Ito yung salita. Lahat ng gaganap nito na tapat, na mananatili tayo,
Lahat ng gaganap nito, ang sinasabi ng Panginoon Kristo, ito ang aking katawan. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Amen. No, tingnan nyo, gagawin natin ito. Paniniwalaan natin ito para alalahanin natin yung ginawa niyang pagdurusa sa krus. Amen. Pag-ibig ang nakapaloob eh. Amen po ba? Amen. Aalalahanin natin yung inalay ng Panginoon Diyos na pag-ibig na walang hanggan, na hindi lilipas. Kaya lahat ng hindi makikipag-ugnayan dito, magsisilipas. Maraming mga relihiyon na magigiba pa. Pero organisado na. Kaya ako'y nahamag eh. Tagal na panahong pinagsikapan para maging organisadong relihiyon eh. Ano po? Eh wala pa lang ginaganap at inaalalang pagdurusa sa krus na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang linaw, oh. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Saan nyo nadinig yung inaalala yung pinagputol-putol na tinapay? Salita itong tinapay. Amen. Jesus Christ is the bread of life. Amen po tayo doon. Amen. Jesus Christ is the water living of life. Kaya dapat ba tayo matakot kung dadating yung super El Nino? No. Kung meron tayong kaugnayan dito sa tinapay na pinagputol-putol, na ito ang aking katawan, lahat ng umaalala nito. Ano ang pangalan ng katawan na umaalala nito? Amen. Iglesia ng bundok ng sayo, ng authenticated sa langit. Naunawaan natin yung authenticated na iglesia ng Dalisay, na ang naghanda nito ang Panginoong Kristo, lahat ng sasampalataya sa Panginoong Kristo na hayag ang sinag ng pagka-Diyos, ng tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa na nasa ibabaw ng tubig. Walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula ng lalangin ko, langit at lupa, sabi ng Panginoon Diyos. Amen po tayo doon. Amen. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan. Amen. Eto, ang sarong ito ay bagong tipan. Naunawaan po natin yung bagong tipan kung sino gumawa. Amen. Yung pinagputol-putol yung tinapay. Amen. Di ang Panginoong Kristo ang covenant. Amen. Linaw, ano po? Amen. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo ay magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Amen. Naunawaan po natin yung natidinig natin salita. Iinumin no? Amen. Sa pag-alaala dun sa ibinigay na walang hanggang pagmamahal sa atin. Amen. Ayaw niya tayo mapahamak. Amen po ba? Amen. Tuwing ginaganap natin ito, nakikiisa tayo dito, inaalala natin yung sacrifice on the cross para malapit na tayo sa presensya ng napakadakilang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Gawin ninyo ito tuwing kayo ay magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Amen. Ngayon, kung hindi natin ito iinumin, kung hindi natin ito i-apply sa buhay, isipin natin, bulay-bulayin natin, ano? Patuloy na bulay-bulay. Inaalala ba natin yung sacrifice on the cross? Sabi ng Panginoon Kristo, nung malagutan ng hiningi, in the third day, I will raise up from the dead. Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan no? I-raise up from the dead. Yung body of Christ. Amen. Authenticated na sa langit. Ipinaghanda na sa langit. Kaya nga umakyat sa langit Ipinaghanda yung body of Christ sa langit ng tahanan Amen po ba? Amen. Dahil tayo yung mga panauhing pangdakal. Amen. Tayo yung mga honorable, nakagalang-galang at inirespeto ng tagapagligtas
na ginaganap natin to sa gitna ng mga mamumusong, sa gitna ng mga manggagaway, sa gitna ng mga sinungaling na mangangaral. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan natin yung pagganap nito. Aalalahanin natin ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Nahayag sa ikatlong araw ang sinag ng pagka-Diyos eh. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin ito gaganapin, pinasisinungalingan ba natin yung sacrifice on the cross? Hello? Listen carefully, people of God. Huwag kung kailan merong sakuna na dumarating, saka tayo nagpapakita ng kaipaing mabawan. Ano po? Maging realidad tayo sa buhay. Maging smart tayo ngayon. Isang tambak na lumilitaw na mga mananalansang, mamumusong. So, paano parang natin makakilala yung mamumusong? Ikinakaila nila na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. That is the evidence of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nangyari, nasulat sa banal na kasulatan. Yung inaalala natin. Maliwanag po ba? Amen. Amen. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. Paliwanag po sa atin. Amen. Yung reality ng application ng paniniwalang ginawa sa atin na walang hanggan na hindi lilipas. Sa tuwing kakanin natin yung tinapay at iinom tayo sa saro, inaalala natin yung pagkamatay on the cross at yung pagkabuhay na maguli. Do you believe that? Amen. Amen. Napakalinaw po nitong panukalang iniwanan sa atin ang Panginoon Kristo ang Spirit of Comforter Amen po ba? Amen. Amen. Siya nagpapaalala ng lahat ng bagay na ginawa niya sa atin Amen po ba? Amen. Kung walang ginawa, paano tayo may aalalahanin ngayon dito? Naunawaan natin yung narration? Aling relihiyon na masagana ang merong inaalala na nakatala sa langit na authenticated sa langit? Kumuha kayo ng passport kung lalabas kayo ng Pilipinas at hindi authenticated sa DFA. Makakalabas ba tayo ng bansa natin kung hindi authenticated yung passport natin sa DFA? Sa Department of Foreign Affairs. Ako, hindi pa ako nag-abroad, pero binibigyan ako ng knowledge para makalabas ako ng Pilipinas. Kung hindi authenticated yung passport ko, hindi ako makakalabas ng bansa ko. Ngayon, makakapasok pa tayo sa langit kung hindi authenticated sa spiritual na paniniwala, kung hindi natin aalalahanin yung ginawa ng tagapagligtas natin, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Hello! Ang daming relihiyon ngayon na sikat, nagkakasambu-sambulan sa kahihiyan Amen po ba? Amen. Tagal pinagsikapan, no? Nagaganap na sinabi ng tagapagligtas Walang kaharian, mananatiling nakatayo na hindi magsisibagsakan sa kapwa bato Amen po ba? Amen. Amen. Dumating na yung sinabi ng Panginoong Kristo, ayan na, nangyayari na. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro at inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon na hanggang sa dumating siya, save tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi tayo yung nakarinig Tayo yung iniimbitahan na panauhing pangdangal Tayo yung mga honorable people of God. Amen po ba? Amen. Amen. Tingnan nyo yung mga hindi honorable. Nadidinig na yung katotohanan binabaliwala pa. Ano ginagawa nung nakarinig na katotohanan tapos hindi tumatalima? Sinasalasang ang Panginoon Kristo. Hindi po ba? Pero gusto rin maligtas. Sa palagay nyo, may katapatan yung ganong nakarinig. Tayo na mag-isip, tayo na mag-evaluate sa sarili natin kung totoo ba tayong tapat. Pag i-deny natin to, i-deny din tayo ng Panginoong Kristo sa langit Amen po ba tayo doon? Amen.
Kung ano yung ginawa natin, gagawin din sa atin bawat isa. Kaya lahat ng makakarinig dito, wala na tayo magiging dahilan pa na hindi natin ito nadinig. Amen po ba? Ito'y kabuuan ng pagdurusa sa krus eh. Amen po ba? Amen. Ito'y kabuuan ng pagdurusang ginawa sa krus na ipinakilala yung panukala at sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa lahat ng may pandinig ngayon. Kaya tingnan yun, kalamidad pa lang nung super El Nino ang mga tao doon sa gawing Europa mga nagkakatakot na. Amen po ba? Amen. O di malapit na na anong pagkatao ang ihaharap natin kung ang mundo ay masupok sa matinding init na kapoy. Hello! Kung pwede ba natin ipagmayabang yung kalakasan natin sa sarili natin, yung kayamanan natin, pinagsikapan natin sa sanlibutan, pwede ba natin ipagmayabang sa Panginoong Jesucristo at ipagmalaki? Kung ano man yung natapos natin dito sa balat ng lupa na hindi natin to ginanap. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Paano kung hindi natin inihahayag yung pagkamatay na ang Diyos si Espiritu at katotohanan hanggang dumating siya? Saan tayo papunta? Sagot! Alam niyo kung saan? Dalawa lang Sa langit yung mananatiling tapat At yung hindi makikipag-ugnayan alam niyo na kung saan papunta Impyerno. Pagdurusa na walang hanggan, araw at gabi. Ano po? Amen. Tignan nyo ngayon, Super El Nino pa lang, nalulusaw yung mga traffic light doon sa Europa, sa Italy. Yung mga espanto, yung mga dadaanan ng mga sasakyan, yung mga bihikulo. Yung espanto, nalulusaw sa matinding init. Yung mga release ng tren na napakatitimay, rumurupok, lumalambot sa tindi ng sikat ng araw. Anong pagkatao ang ihaharap natin sa Panginoon Jesucristo kung darating na siya na nakahanging on the air sa alapap? Kayo po. Kung hindi natin ito gaganapin, para bigyan natin siya ng karangalan at luwalhatiin natin siya. Naunawaan po natin na may specific na babalikan ng Panginoon Jesucristo sa balat ng lupa. Merong itinakda. Naglabi siya ng huling panahon. Inilabi niya sa kanyang bayan yung huling panahon. Isa lang ang niluluklukan ng kordero, banal na bundok ng Sayon, yung may mga tatak ng katotoo na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. At yung mga kapupunan na nakakarinig ngayon, nasasampalataya sa Espiritu at katotohanan, tayo yung kapupunan ng 144,000. Ngayon, kung yan, yung mga nagbablog niyan, ang sabi, meron ng mga tatak, ano pa yung pangangaral ngayon? Di ba kaya pinapakaral ng mabuting balita, tayo yung shall be added dito sa 144,000. Amen. Tayo yung karagdagan ng mga banal na lalalabi. Kaya pinapakaral ng mabuting balita sa mga may pandinig ngayon. Ang mga may pandinig, makinig mabuti, unawain natin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ang sino man kumain ng tinapay o uminom sa salo ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya yung nakakarinig na sino man kumain ng tinapay o uminom sa salo ng Panginoon na di nararapat ay huwag magkasala sa katawan. Huwag na magkasala pag nadinig natin to. Amen. Dahil bahagi na tayo ng body of Christ Huwag na natin to sinasadya na ini-ignore. Nakokopya po natin. Amen. Kaya sino man kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo. Sa papanong paraan magkakasala? Nililimot natin ito Alam nyo, ako'y nahabag doon sa mga kapatid kong nakakarinig nito Kaya puro paalala, puro pagpapalakas, puro encourage,
Hindi tayo po pwedeng magmalaki ngayon dahil natutupad yung sinabi sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo po ba kung saan naghahari ang Panginoon Kristo? Sa 144,000. Hindi na madidibisyon yan. Ang banal na bundok ng Sayon, yan din ang banal na bundok ng Sayon hanggang sa kawakasan. Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung mga organisasyon magaganda ngayon. Ano ang nagiging kahalili ngayon? O hindi sila nararapat kumain ng tinapay at uminom sa saro dahil idinidinay nila yung kamatayan sa krus at yung muling pagkabuhay hanggang sa dumating ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Diyos po ang paparito sa pangalan ni Jesucristo. Kaya kapag hindi natin pinaniwalaan ang Panginoong Jesucristo, darating ang Panginoon Diyos, darating ang Panginoong Jesucristo sa kaluwalhatian ng Ama. Amen po ba? Amen. Nahayag ang Espiritu ng Ama sa pangalan ni Jesucristo sa ikatlong araw. Kaya ano sabi ng ating tagapagligtas, ako at ang Ama ay isa. One Spirit. Amen po ba? Amen. Mahirap bang intindihin at unawain yon? Doon sa mga dinaya ng mga antikristong mga ngaral, mahirap tanggapin dahil naranasan na natin yung maging masagana yung buhay natin sa kulto. Amen. Alam niyo kung bakit kulto? Walang record sa langit yung organisasyon eh. Amen. Hindi authenticated sa langit. Nakikipag-ugnayan kung saan-saan. Nakatamaan niyo yung deklarasyon ng bundok na Sayon? Hindi nakikipag-ugnayan sa anumang organisasyon? Walang kinikilingan, samahan, o grupo. Amen po ba? Amen. Napaka-patented. Nakagagalap po itong last days. Ano po? Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Lahat ng nakakarinig in Romans chapter 8 verse 28 to 29, una pa lang itinalaga na yung mga nakakarinig nito. Amen. Sa pasimula pa lang itinalaga na maging katulad ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo eh. Ano ba ang naging larawan ng Panginoong Jesucristo nung ikatlong araw? Di ba? Espiritu na. Amen. At katotohanan. Kaya hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Tignan niyo yan, yung tatlong persona may record sa heaven. Dami, no? Dami. Kaya sino pumatay sa mga banal na apostol? Ay di yung mga Romano. Sino pumatay kay Rizal? Di Romano rin. Amen po tayo doon. Amen. Kala niyo ba patay yung mga apostol? Eh kung ano larawan ng Panginoon Diyos, yun din ang larawan ng mga apostol. Eh. Kung ano larawan ng Panginoon Diyos, yun din ang larawan ng mga banal na propeta. Amen po tayo doon. Amen. Bakit tinawag na hero si Rizal? Inihain ni Rizal yung kanyang paninindigan sa minamahal natin ba sa Pilipinas. Pinaglaban niya yung paniniwala sa mga Romano. Naunawaan natin kaya gumawa ng aklat na Amen. Sige po. i-search niya yan, Apo. yung kasaysayan, yung history ni Rizal, kaya siya pinatay at naging hero siya. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Mm. No limit ang here. No limit langre, sa madaling salita. Yung history ni Jose Rizal, ang daming nag-aaral, ang daming nakatapos, hindi nyo naunawaan kung ba't pinatay si Rizal. Paniniwala. O, sino ang, di ba, mga praile, ang pumatay sa kanya, nung pumunta ang mga Espanyol dito, naalipin tayo ng kulang 400 taon. Di ba? Amen po ba? Amen. O kaya ang Panginoong Jesucristo nag-sacrifice on the cross para tubusin tayo sa ilalim na sumpa ng paniniwala Kaya walang kinauugnayan anumang samahan o grupo itong bundok ng Sayon dahil ang minister nito
Mismo yung naghain on the cross eh. Kaya nga tayong lahat na nakakarinig, ang mga panauhing pandangal sa heaven, tayo ang branch of Jesus. Nakalagay yan sa book of John ah. Ako ang puno, kayo ang sanga. Amen po ba? Amen. Ano narawan ng puno? Ano bunga ng sanga? Ang Diyos ay pag-ibig. Di ba pag-ibig din ang ipinapahayag ng inyong abang lingkod? Ngayon, ang magiging bunga natin dito, maunawaan natin, kaalaman, karunungan, katalinuhan, pag-asa, pag-ibig, pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Kinakansel yung takot natin sa magaganap sa huling panahon eh. Paparito ang Panginoon Diyos eh. Kaya kung tayo hindi natin ipamumuhay ito, ano pa iniintay natin? Kakilakilabot at masisindak na takot tayo. Ano nakalagay doon sa Galatians chapter 3 verse 26 to 27? Lahat na sumampalataya at nabautismuhan, ipinamumuhay po ito. Ang bautismo po, aral. Amen. Naunawaan po ba natin yung nagpahayag si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, narinig ng mga Hudyo. Sumampalataya, 3,000. Amen. Libo-libo yung sumampalataya nung naghayag si Apostol Pedro. Amen po ba? Amen. Di ba liwanag na yung mga nakarinig nung paghahayag ni Apostol Pablo ni Apostol Pedro at Apostol Pablo ang doctrine siya, bautismo yung nakarinig na sumampalataya. Amen. Amen po ba? Amen. Naka-record sa langit. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Naawa ko nun sa mga panatiko, nagkukulwang maka Diyos, hindi ko makita sa kanilang gawa yung paniniwala nila Nadinig nyo ba yung paniniwala ng bundok na sayon, hayag sa social media sa 7 kontinente? Buong tapang na itinatayo, buong tapang na naninindigan na walang ikinahihiya na nagpapatotoo na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. Na kung darating ang Panginoon harap ako na subok na matatag at matibay Yung tungkulin ko bilang makasalanan na tinubos na nagsisisi kayo, nadinig nyo sa nabi ko Amen po tayo doon. Amen. Suliin nyo ngayon yung narating natin sa mundo. Yung konsensya natin, tanungin natin, puso natin. Kausapin natin yung sarili natin. Amen po ba? Amen. Amen. Tatanungin natin kung may pag-asa ba yung soul natin. Pag walang manahan na espiritu sa body, sa soul, where do you going? Dalawa lang going to hell or going to heaven. Pag may espiritu, may pag-iisip ng tagapagligtas yan, tagalangit yung tagapagligtas Bumaba dito sa mundo, gumawa ng covenant. Kaya naliwanagan po ba natin yung binabasa ko na naririnig nyo. Saan ipapangalan ng nilalaman ng banal na kasulatan sa bundok ng sayon? Ang sumampalataya ay hindi mapapahaya. Sumasampalataya po ba kayo ron? Amen. Na sumampalataya sa tagapagligtas na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan nagmanifestation ng sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo. Kapag hindi natin pinaniwalaan hindi natin maipapamuhay yung ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, hindi natin ipinamuhan. Isipin natin, tanungin natin, meron kaya akong pag-asa sa langit? Tatanggapin kaya mo sa langit kung hindi natin siya pinarakalan dito sa lupa bilang tao? Papapasukin kaya ako ng bantay sa kalangitan kung hindi ko ipinamuhay yung unang utos na ang Diyos si Espiritu at katotohanan? At hindi ko isinyer ito sa kapwa ko sa social media. Tignan niyo yung mga content creator sa YouTube. Ang pinakikinabangan, puro pila, puro celebrity, puro kasikatan. Tanungin natin, meron kaya tayong iniintay na pag-asa na tagalangit tayo? Amen po ba tayo doon? Amen. Amen. Wag tayo maghahaka ngayon. Nakita nyo ngayon nangyari doon sa Venezuela.
Biruin nyo, biglang dumating ang earthquake doon, ano? Double earthquake. Ano na nakita nyo doon sa mga pamilya na dadaganan na lang yung mga pamilya ng mga bato? Lupasay sa matinding kapigatian at kalungkutan. Amen. Ayaw iwanan yung borders doon, nandun yung kapamilya nila. Umiiyak, wala ng luha. Sa matinding kakinakinabot na dumating na kapigatian. Gusto nyo bang dumating pa tayo sa ganong pangyayari? Na nadidinig na natin, tinig ng tagapagligtas natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. I am a third year high school po. Hamak lang akong tao. Dukha, mangmang lang ako. Ano po? Pero that is my duty of God's servant. Ito yung duty ko eh. Amen po ba? Amen. Wala kaming hinihinging offer sa inyo dito. Ang ipinapahayag namin, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi nyo kami maiisyuhan dito at hindi rin kami lumalabag sa estado. Iniaambag natin sa minamahal nating bansang Pilipinas na dito magaganap sa pulo ng mga dagat sa sikatan ng araw sa minamahal nating bansang Pilipinas sa pamumuno ni PBBM na maraming lumitaw na mga mananalansang at maraming Pilipino na hindi na makita ang kultura ng pagka-Pilipino, mga bastos na sa mga namumuno ng gobyerno. Amen. Kaya masarap hindi nakatapos May takot ka lagi sa puso Bakit po? Hindi mo mawala sa iyo pag-alam mo doon sa mga taong magaganda kasuutan. Irerespeto mo sila. Kesa sila naman nakatapos, hindi nagamit yung pinag-aralan para igalang yung kapwa-tao. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Ang pagsamba, may paggalang at pagtakot. Pagkatakot, ano po? Kaya lahat ng nakakarinig, suriin natin kung tayo ba karapat-dapat dito. Maging yung mga pastor na nangangaral ngayon, suriin natin yung pangangaral natin, karapat-dapat ba tayong pastor? Inaalala ba natin yung kamatayan sa krus hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo? Sa mga pastor ngayon, na walang ginawa kung hindi ikapo, walang ginawa kung hindi offering, para gumanda buhay, para mapagtapos yung mga anak. Amen po ba? Para makabili ng lupa, para makapagpagat tayo ng magagandang bahay. Amen po ba? Amen. Huwag niyo sabihin hindi magaganda buhay nung tinamaan ng lindol sa Venezuela. Andyan yung mga immorality, naliligo sa beach, mga halos na lang gusto yung maghubad. Amen. Halos talaga ang mga tao ngayon makikita na natin yung sinasabi sa kahayagan na revelasyon na ang masama ay magpapakasama, ang mabuti magpapakabuti, ang banal ay magpapakabanal. Amen po tayo doon. Amen. Hindi madaling maligtas. Ano po? Ipapamuhay natin itong narinig yung pananampalataya tayo panauhing pangdangal sa langit Mga honorable, iginagalang ng Panginoong Jesucristo. Bakit iginalang tayo ng Panginoong Jesucristo? Inilagay tayo sa isang hamak na kalagayan bilang people of God Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, nakaugnay tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas Bagamat siya tunay na Diyos hinubad niya yung pagiging Diyos niya at pinaglingkuran niya ang buong mundo Itinalaga siya nahayag sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa sa buong mundo. Kaya itong tinig ng tagapagligtas, aalingaw-ngaw ito sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Sinuri niyo na ba sa statistic kung ilang bansa meron ng 7 kontinente sa buong mundo? Hello! Kaya kung ang iisipin lang natin, puro pamilya, nalilimot natin yung kabutihan ng Panginoon Diyos Paano ba tayo mabubuhay? Paano tayo kakain nito? Pagkamuro na. Hello! Amen. Tanungin natin,
Puro ganyan ang mindset natin, ano? Lagi nating nililimot ang kabanalan ng Panginoon Diyos. Pag may dumadating na kalamidad, naku po, Panginoon, Panginoon, naku po, ihinto nyo na po, Panginoon. Hello! Kaya ako inaambag doon sa people of Venezuela, ano po? Ayaw na iwanan yung isang tambak na bato dahil andun na yung kaanak nila. Bili nyo, kalalakas, biglang umuga lupa, natabunan na ng building to. Nangyari sa atin sa Davao, sa Sarangani, nabubulong yung mga isda, umaamoy na lang yung Sarangani. Hindi mo ba? Yung papasok na El Nino, nakakatakot ang mga tao. Apura, bilihan ng mga electric fan, ng mga aircon. Nakikita niyo, walang relasyon. Nagpapanik. Ano sa inisip ng Panginoong Diyos sa atin? Kapanatagan, kapayapaan eh. Amen po ba? Amen. Kaya ano bilin sa atin? Sapagkat tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Maliwanag po sa atin. Amen. Kaya sino mang nakakarinig nito at hindi natin ito i-apply sa buhay na reality, tanungin na natin sarili natin kung saan tayo karapat-dapat. Ano po? Kaya sa akin, ano man yung nararanasan ko sa buhay, ito yung duty ko. Abangan nyo ito sa YouTube. Walang puto dito eh. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ang Panginoong Kristo ang saro. Ang Panginoong Kristo ang tinapay ng buhay. Amen. Jesus Christ is the light of the world. Dumapit tayo sa ilaw. Talikuran natin yung dilim. Alin yung dilim? Yung pag-ibig sa sanlibutan. Pagnanasa sa mga material na bagay. Saan pupunta yan? Sa lupa rin. Amen po ba? Amen. Basta natin yung Pilipinas na. Yung Pilipinas, tingnan nyo, nangyayari sa mga opisyal natin ng gobyerno, tataas na tao. Ano ang kahalili ng kanilang pagiging greedy sa panunungkulan? Kahihiyan. Di po ba? Pinipilit ibagsak at barumbaduhin, abusuhin yung presidente. Ano ang nangyayari doon sa mga abusero? Nawalay kultura ng Pilipino, nawalay pagka-Pilipino, nawalay paggalang. Huwag nyo sabihin, hindi nakatapos yun. Amen po tayo doon. Amen. Kaya kung magkakaroon na tayo ng relasyon at inaalala na natin ito, ipanalangin natin yung namumuno ng bansa natin at yung lahat naman ng ginagawa niyang panunungkulan para sa sambayan ng Pilipino po yan. Amen po ba? Amen. Amen. Pananagutan niya sa isang espiritu at katotohanan yung panunungkulan niya kung hindi niya ibibless ang bansa natin. Amen po tayo doon. Amen. Huwag tayo mga arugante at abusero sa huling panahon. Napanood niyo ba yung isang bansa na what do you call this by dito sa Pilipinas, yung Davao, hindi na po pwedeng magtayo ng bahay dahil nasuri na ng mga scientifico na akala mo kumunoy, malalambot na yung lupa. O, tatamaan pa ng, dadaanan pa ng lindol. Kaya pinagbabawal na wag tatayo ng building o anumang uri ng mga Infrastructure. struktura. Bakit po? Parang kumunoy na. Yan, napanood nyo ba sa YouTube yan? Lahat ng nadidinig nyo sa labi ko, ebidensya yan sa YouTube. Ano po? At itong paniniwala ng mundong nasa yon, sa pasimula pa lang, yung ebidensya, ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Nagmanifestation ang Holy Ghost in the name of our Lord Jesus Christ. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Manifestation of the Holy Ghost in the third day. Kaya nga, kung papaanong si Kristo ay binuhay na maguli, gayon din tayo bubuhay maguli sa pagkaunawa. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nakakarinig na hindi natin to legit na i-apply ngayon, tanungin natin yung sarili natin, saan ba tayo patungong direksyon? Sa hell ba o sa heaven?
Dahil yung mga iniimbitahan dito, panauhing pangdangal sa langit, mga honorable people of God na. Amen po ba? Amen. Authenticated na sa langit. Kaya nagbibigay ako ng logic. Sige, kumuha ka ng passport. Pag mag-a-abroad ka, hindi authenticated sa Department of Foreign Affairs. Tignan ko kung tatanggapin ka ngayon doon sa embahada. Kung hindi silyado doon sa Department of Foreign Affairs. Naunawaan po natin? Amen. Sa langit, kung hindi ang Panginoong Jesucristo ang mag-certify at magbibigay ng authority, paano tayo magiging authenticated sa langit? Eh siya gumawa ng covenant, siya salo, siya tinapay ng buhay na walang hanggang pinangako sa atin, nagaganapin natin to. Ibibihis natin ito, nakikita sa buhay natin. Naisishare natin sa buong mundo to, na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan, walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula ng likhain niya ang langit at lupa, nang tapusin niya ang lahat ng mga bagay. May nakita ba kayong inanyuan doon? May nakita ba kayong persona sa ibabaw ng tubig? Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen. Do you believe that? Amen. Basahin natin yung Genesis chapter 1, verse 2. Ha? Amen po tayo? Amen. Sa pamamagitan ng salita, nagkaroon ng creation. Hindi sa pamamagitan din ng kaligtasan, tayo din yung nilalang niya, nakatulad niya. Amen po ba? Amen. O ano po ang maliwanag na highlight dito? Naunawaan po ba natin yung pagiging highlight? Kung karapat-dapat ba tayo sa nadidinig natin na ipamumuhay natin itong narinig natin. Ngayon, kung hindi tayo karapat-dapat, hindi natin pinaniniwalaan na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Nasa sa inyo ang desisyon nito. Amen po ba? Amen. Amen. Tinawag kami para ihatid ang mabuting balita at maligtas tayong lahat dahil marami nang lumitaw na mga mananalansang at mga mamumusong sa Espiritu at katotohanan. Pinupusong ang sinag ng pagka-Diyos na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Sige, tanungin nyo na yung pastor nyo, yung head pastor nyo dyan. Kung yung ba organisasyon na yan, authenticated na sa langit yan. Eto, nadinig nyo na sa labi ko, highlight authenticated na sa langit Nakita pa ni Apostol Juan kung saan nakatayo ang kordero na naghahari doon sa 144,000 na may mga tatak na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang liwanag po nito. Kaya pagdating doon sa vision, sinasabi ng nag-imbita sa atin na panauhing pagdangal tayo, mga honorable tayo, o kabuluhan ng mga politisyan na nagsitaasa ng karangalan dito sa bansa natin. Hindi pala sila honorable sa heaven, ano mga nagiging kaso? Iba-iba kaso Maibigay sa pilak. Amen. Ha? Alam niyo, maibigay sa pilak, yan yung mga ibinentay kasaysayan doon sa Romano Amen. Sinambulan doon sa templo ng mga Romano. Sabi nung priesthood ng Roman Empire hindi matuwid gamitin sa templo ng Panginoon Diyos yung pilak Tignan nyo, sikat na mga may katungkulan sa gobyerno natin, ang tataas ng pinag-aralan, pero pagdating sa kabananan, sino magigreen? Yung nagtatatak sa atin Amen po ba? Amen. Amen. Tanungin nyo sila, yung mga religion nyo, yung mga head pastor nyo dyan, authenticated ba sa langit? May mga tatak ba kayo? Pinamumuhay ba? Nadidinig ba sa salita ng pastor nyo yung paghahayag para masahin tayong lahat? Yung mga master of divinity. Who is the master of master? Isa lang Isa lang ang doctorate at master of masters ng spiritual na pagtuturo. Isa lang ay pinako sa krusa. Amen po ba? Amen. Nandibisyon ba? Nandibisyon ba yung pagkapako sa krus, yung pagkakahayag na Diyos sa Espiritu? Nandibisyon ba yung Espiritu? Ang linaw po, Ano sabi sa atin?
Mapalad ang sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Amen. Hindi yung nasusulat pa tayo sa Holy Bible. Last Covenant ito. Last Will Testament. Kaya lahat ng nakakarinig nito, listen carefully, people of God. Mag-i-smart tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi natin nalalaman kung anong oras magaganap ang mga kalamidad. Kaya halimbawa na ipinakita sa Venezuela, yung ipinakita ba doon sa bansa na nung yanigin yung anong ba siya, yanig na isa pang bansa. Myanmar pa, yun na. Maraming bansa pang halimbawa tayo kung pwedeng mapundot na example eh. Myanmar, Japan. Myanmar, Japan, ang dami. United States, France, lahat na ng bansa eh. Kung pwedeng gawin example eh. That is the evidence of a message. Sino po pwedeng yumanig ng lupa? Kaya bang yanigin ng mga presidente ng bansa yung bansa nila? Di ba, isa lang ang makapangyarihan, isang Diyos na tunay sa Espiritu ang pwedeng gumawa ng lahat ng bagay na yan para ang mga tao ay makaalala na may isang Diyos na dapat sambahin, Amen. may Diyos na dapat papurihan, may Diyos na dapat duwalatiin. Ito, yung legit na buhay ko. Nadidinig niyo ba? Amen. Ito ako sa harapan ng 7 kontinente all over the world. Para kanino po itong mensahe? Para doon sa mga honorable na panauhin pagdangal ng Panginoong Isusukristo na ipamumuhay natin ito, ibibihis natin ng Panginoong Isusukristo na ang Diyos si Espiritu at katotohanan hinahanap na tayo ng ating Ama nasasamba sa Espiritu at katotohanan Kaya nga walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula na lalangin ng langit at lupa, kundi ang Diyos nasa ibabaw ng tubig that is the evidence of our faith Amen po ba? Amen. Wala, may 3 persona bang naka-record sa pasimula? May record na isa ang Diyos? 3 persona? Wala kang ibang inanyuan Diyos Ba't nilagyan ng persona? Ginagamit yung persona doon sa human being. Tao. Amen po ba? Amen. Ang gagaling ng mga mananalansang kung paano nila kukontrahin ng word of truth. Ano po? Ngayon, nakokontra ba natin ang Panginoon Diyos? Sino pipigil ngayon ito? Isa lang ang dumalang ng langit at lupa na walang inanyuan, nakatulad ng tao sa pasimula. Narawan ng Diyos sa pasimula, nasa ibabaw ng tubig, ang Diyos yung Espiritu, pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan. Tingnan niyo yung langit, sa pamamagitan ng salita, nung magsalita, nagkaroon ng langit. Yung lupa, yung tinutugtungan ng tao, yung tubig, yung dagat, nung magsalita, sino nagdivision yan? Di ba isa lang? Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Di ba isa lang ang nag-iimbita sa atin na panauhing pagdangal tayo sa heaven? Authenticated tayong lahat. Ipamumuhay natin ito. Amen po ba? Amen. Hindi pa gandahan ng approach ng pangangaral. Ano po? Ito yung reality ng aral na nadidinig natin sa social media, sa YouTube. Amen po ba? At hindi namin ito ginagamit sa Reels para maging trending kami. Ginagamit namin ang word of truth para makarating sa may pandinig para ma-save tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng content creator, lilipas pa. Dahil ang kahalili ng kanilang pagiging content creator, pilak. Kami, hindi namin hinahangad yung pilak. Ang hinahangad namin, ma-save tayong lahat. Dahil ito ang buong katungkulan ng tunay na iglesia. Iparating sa may pandinig yung Mabubuting balita. mabuting balita para matiyak natin yung kaligtasan ng buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Manindigan tayo ngayon. Huwag tayong papatay-patay. Ano po? Alanganin. Huwag kung kailan dumadating yung sakuna, saka tayo. Kaya ba natin iligtas yung sarili natin pag may dumating na kalamidad? Sino lang ang iisang pangalan ang pwede nating sandigan para maligtas tayo? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Di ba? Di po ba siya gumawa ng panukala na walang hanggan, na hindi lilipas?
Lahat na hinahanap natin sa mundo ito, lilipas lahat yan eh. Magiging buhay natin, babalik tayo sa alam mo. Ngayon, kung tayo, tinutupad natin ito, panauhin pangdangal tayo sa langit. Ang paniniwala natin, ang Diyos ay Espiritu. Pumapailang lang sa kalawakan na sa kalangitan. Di tagalangit tayo kung ang paniniwala natin ay ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. O ngayon, yung ayaw tumalima dito, taga-lupa, taga-sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin sa Revelation, sa nag-imbita sa atin, na tayo panauhing pagdangal, nakabihis sa atin si Kristo. Butismonado, doktrinado tayo. Ibihis nyo ikat, ipamuhay nyo ang katulinan ng Panginoong Hesukristo. Magpatotoo kayo, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Hindi na tayo masusulat sa banal na kasulatan. Last Will Testament nato sa mga panauhing pagdangal. Amen po ba? Ano sabi sa atin? Mapalad ang sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Amen. Natanggap natin yung assurance ng pagparito. Madali akong paparito. Ano sabi sa atin? Kung mahayag ako, mahayag din kayong katulad ko. Amen po tayo doon. Amen. Ang linaw ah. Sino ang nagsabi doon? Yung tagapagligtas natin ang nagsabi doon eh. 8, Romans chapter 8, verse 29. Up to 30. Basahin po natin para matyak natin yung i-apply natin sa buhay. Para hindi tayo matatakutin sa mundo. Hindi tayo tinawag na i-apply ito para matakot tayo. Ano inisip sa atin? Kapanatagan, kapayapaan, mabuting kaarawan, mabuting kapalaran, patagumpay na pamumuhay. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng hindi makikipagsagunian dito, tanungin natin sarili natin kung karapat-dapat ba tayo. Ito. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo, sa tuwing kanin, ang tinapay na ito ay ang kumakain ito, patuloy nating inaalala na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Sa tuwing kanin ninyo at tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inihahayag ninyo, ang sabi dito, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Ano ang nangyari sa pagkamatay at nung inilibing sa ikatlong araw? Di ba nahayag na ang larawan ng Diyos ay Espiritu at katotohanan? Amen. Sa tuwing kinakain natin ito, pinaniniwalaan, inihahayag natin sa labi natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, hindi tatlong persona, hindi tao. Amen po ba? Amen. Ano sabi? Ako'y madaling paparito. Maliwanag po sa nakakarinig. Bagay, nasa ating lahat yung kalayaan nito eh. Kung ito ba, accepted ba natin? Ngayon, pag hindi natin ito in-accept, hindi natin tinatanggap yung kaligtasan natin. Tinanggihan ba natin yung offer ng Panginoong Kristo? Pag hindi natin ito ini-apply sa buhay natin, nasa inyong desisyon eh, wala naman sa akin eh. Amen po ba? Ginamit lang ako instrumento ng Panginoon Diyos para ibalita sa inyo ito eh. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila po na itong event ng bundok ng Sayon. Kaya saan babalik? Sa banal ng bundok ng Sayon eh. Bundok ng Sayon ang babalikan na makikita siyang nakahanging on the air na Diyos si Espiritu at katotohanan eh. Tanungin nyo na head pastor nyo, yung head director ng religion nyo. Baka hindi pa maihayag ang sinag na kaluwalhatian ng Panginoon Diyos eh. Papasok tayo sa kulto pagka ganon. Amen po ba? Amen. Kaya kami pinagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig nito na panauhing pangdangal sa heaven. Hindi tayo panauhing pangdangal lang sa mga sikat na mga okasyon, ano? Panauhin tayo pangdangal purely spiritually sa langit na, hindi na sa okasyon ng literal na nangyayari sa mundo. Amen. Walang payabangan na okasyon na pupuntahan yung mga taong may pangdangal dito, kundi panauhing pangdangal tayo ng tagapagligtas natin sa heaven. Dahil siya ang naghanda ng huling hapunan dahil ginaganap natin yung pagkain spiritual na inihain sa atin. Amen po ba? Amen. Ito ang linaw eh. Sapagkat tuwing kanin ninyo, di ba?
Ito yung sinasabing, Ama, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanang nagawa upang mapatawad din namin yung mga nagkasala sa amin. Ito, ipinahayag ko upang magpatawad din ako sa mga nagkasala sa akin, ano? Ito yung pagkain niya. Mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ito yung katwiran. Yung gaganap nito, ang kaharian ng Panginoon Jesucristo na panauhin pagtangan sa langit. Gayon din sa langit. Mapasa amin nawa ang kaharian mo sa lupa. Gayon din sa langit. Maliwanag po ba? Yung sinabi ng Panginoon Jesucristo, ganito kayo manalangin. Ama, bigyan niyo po kami ng pagkain araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanang nagawa upang mapatawad namin yung mga nagkasala sa amin. At mapasa amin nawa ang kaharian mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Amen po tayo dito. Ito yung pagkain, no? Sapagkat tuwing kanin, tingnan nyo, pagkain ito. Kanin ninyo, ang tinapay na ito. Who is the bread? Jesus Christ. Who is the water giving? Who is the light of the world? Jesus Christ. One name lang, oh. Di po ba? Iisa lang ang pangalan na binigay sa silong ng mga langit sa kaligtasan ng bawat mananampalataya na nakarinig nito. Liban doon, wala nang ibang pangalan pa. Amen po ba? Kaya hindi madidibisyon yung hari na mga hari na nag-ahari sa bundok ng Sayon. At ang pinag-aharian niya, yung mga taong gaganap nito. Yung mga taong kakain ng sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito. At sa tuwing kanin natin ang salita na narinig nyo na pinapahayag ko na ang Panginoon ay Espiritu at katotohanan. Iniahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ayan. Maliwanag po ba? Amen. Di may assurance na tayong lahat. Kaya kung sino man kumain ng tinapay at uminom sa salo ng Panginoon na di nararapat, ay huwag magkasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Bakit kumain ng tinapay tapos nililimot naman yung gawain sa ministeryo? Hindi karapat-dapat. Maliwanag po sa atin? Amen. Hindi kami nang-aakit dito para lang makinabang kami sa inyo. Tungkulin namin to na marinig nyo to para wala tayong maging dahilan ngayon. Amen po tayo doon. Ganong kapatented ang deklarasyon ng bundok ng Sayon na non-profit organization. Amen po ba? Amen. Hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Walang kinikilig ang samahan o grupo. Natinig niyo ba yung pinaninindigan ko ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan? Kaya walang kinaugnayan, samahan o anumang grupo Amen po ba? Nakapix lang sa ang Panginoon na Espiritu at katotohanan, nananatiling tapat sa paniniwala na ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan, nahayag sa atin ng kaluwalhatian nagmanifestation ng glory of God sa pangalan ng Jesucristo na pinaniwalaan ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ano sabi? Ano sabi sa iyo at sa akin? Ako'y madaling paparito. O di maliwanag, natupad natin yung aklat ng buhay na kordero. Yung nakasulat na ginawa ng Panginoong Jesucristo na maghahari sa iyo at sa akin, ginanap natin. Hindi na para masulat pa tayo sa Biblia uli. Last covenant na to. Amen po ba? Kaya last days na Kaya lahat ng nakakarinig, unawain natin ang sinasabi ng Espiritu Santo sa huling panahon. Binigyan na tayo ng halimbawa, yung kagaya ng Myanmar, kagaya ng ano yung nangyari doon sa ibang bansa. Listen, mga kapatid ko, sa Venezuela, ulit-ulit na lang tayo, hindi niya naaalala yung pinangyarihan ng mga kalamidad ay pinapaalala na sa mga tao sa buong mundo para mamulat na ang tao doon sa mga dumilimot sa Panginoon Diyos Para magrema sa puso natin to. Amen po ba? Para huwag mawalay sa puso't isip at alaala at buong pamilya natin ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Kaya idinidiin ko, walang record sa langit ng 3 persona na sinasamba natin sa lupa. Wala ding record sa langit yung tao si Kristo. Nagmanifestation ng
glory of God sa pangalan ni Jesucristo na nahayag na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Walang record sa langit ang tao si Kristo. Naparito siya na namagitan sa mga tao na sa pamamagitan ng tao si Jesucristo para mag-manifestation at mahayag sa atin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. No, ano nangyari doon sa tao si Kristo? Ano kahanili? Sa mahabang panahon na pagsisumikap na lumago ang samahan. Maliwanag na hindi siya Diyos. Bakit nagsambulat? Bakit walang direksyon ng lakad at pamumuhay? Yan ba, hindi natin na-evaluate yan? Habang panahon na ba tayong alipin ng mga ganyan paniniwala, walang direksyon? Eto, natinig niyo may direksyon eh. Authenticated na sa langit eh. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, recorded sa langit. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. One true God, one Spirit, forever and ever. Period. Amen po ba? Nadinig niyo ebidensya sa pasimula. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nagsalita, nakita niyo yung langit. Tignan niyo yung langit. Yung araw, yung bituin, yung earthquake, yung tsunami. Sino ba ang gagawa niyan? Di ba yung Creator ang makagagawa lang yan? Amen po ba? Amen. Kaya manalig tayo ng tapat sa isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus upang mapanatag yung puso't pag-iisip at kalooban po natin. Every day, day and night, pray and pray forever. Amen po ba? Amen. Huwag tayo manangan sa sarili nating lakas at kakayahan at pagsisikap. Mawawalang lahat. Mawawalang lahat yung pag nagsisikapan natin dito sa balat ng lupa. Alam natin kung saan may direksyon yung kumakain at inaalala yung pagkamatay hanggang sa mangyari na taparito na ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Karapat dapat, authenticated sa langit. Ano sabi? Ako'y madaling paparito. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you to all followers in Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, upang patuloy na maging sagana tayo sa salita ng Panginoon, manatili tayo sa isang bayan kung saan ito ang karapat-dapat na uminom sa saro. Ito ang karapat-dapat na kumain sa tinapay, ibig sabihin sa salita ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat tayo ang itinayo ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin ipagpasalamat at itaas ang napakadakilang pagpuri at pagluwalhati sa ating Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Mga galang tayong magsiawit, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Itaas natin patuloy ang ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoon. O Ama naming Diyos, na tunay na hari ng lahat ng mga espiritu, salamat Panginoon sa karunia
bawat isa sa amin, na siya namin kinakain, na siya namin pinagbubulay-bulayan. At sa gayon din, Panginoon, ito ang patuloy din namin binabahagi sa lahat ng mga tao upang sama-sama namin paglingkuran, upang sama-sama namin purihin, dakalain at sambahin ang iisang Diyos na tunay na nakilala namin sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa isang dakilang panahon at pagkakataon na itinala mo para sa amin upang ang bawat isa, Panginoon, ay mamuhay ng nararapat ugaliin sa iyong bayan sa makatwibagay sa iyong banal na bundok at sayon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa karunungan, sa kaalaman, sa dalisay na pagkaunawa na siyang maggagayak sa bawat isa sa amin sa muling pagparito ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay patuloy namin pinagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen.